Magandang gabi sa inyong mga solid HTV positive listeners dito man sa YouTube channel o sa podcast. Gusto ko lamang pong magbahagi ng isa sa mga bukod sa hindi malilimutang karanasan ay hango sa tunay na kaganapan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nana Banana. Nangyari po ito noong 2008 sa pinakaunang beses ko po na magbuntis at nang parehong taon ding iyon, nakatira ako sa aming ancestral house kung saan po ako ipinanganak. Naganap po ito nang sandaling ako po ay 8 buwang buntis. Isang gabi noong ako'y naghahanda na para matulog, bigla na lamang pong nawala sa aking isipan ang pagkaantok. Kung bakit, Sir Red? Dahil sa pagtataka kung bakit nagkakaganoon ako. Hindi naman din ako naistorbo, pero parang merong bumubulong o kaya naman ay humihiling sa akin na huwag matulog. Pinilit ko na mahiga at talagang abutan ng antok pero hindi ko po talaga magawa. Hanggang sa bigla na lamang nahagilap ng aking mga mata ang isang malaking anyo na para pong nakatingin mula sa madilim na sulok ng aking kwarto. Tinitigan ko ito ng mabuti. At bigla-bigla, Sir Red, ay nag-anyo itong gorilya at gumapang sa pader. Doon ay nanigas ang buong katawan ko at alam ko na kung ano ito. Aswang. Sa pagkakataong ito'y nakatutok na po ang kanyang mga mapupulang mata at unti-unting lumalabas ang matalas niyang dila. Dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa kung saan ako humiga. Nasa mataas na bahagi na siya ng pader at para nga po siyang naka-upside down kahalintulad sa kung paano matulog ang mga paniki. Kitang-kita ko talaga ang paglabas ng malapot niyang laway. Tumutulo pa nga ito hanggang sa pinaka-tip ng kanyang matulis na dila. Kitang-kita ko rin na parang itong dila niya, bukod sa humahaba, ay pilit niyang inaabot ang bahagi ng aking tiyan. Gusto kong sumigaw at ikilos ang aking katawan para bumangon pero katakatakang hindi po ako makagalaw. Nilakasan ko ang aking loob at tinawag ang Panginoon sa pamamagitan ng aking isipan hanggang sa unti-unti pong lumalabas ang tinig ko sa aking bibig at kung saan tuluyan kong natawag ang aking ina. Naririnig ko na rin po ang yabag ng aking ina at patakbo nga po siya sa hagdan. At pagkatapos nun, narinig ko na umikot ang doorknob. Doon na rin nabaling ang aking atensyon sa bandang pintuan. Hindi niya mabuksan dahil nakalak pala iyon. Ibinaling ko muli ang aking paningin sa aswang pero sa pagkakataong iyon ay bigla na po siyang naglaho. Nang tuluyang makapasok ang aking ina dahil meron din siyang spare key, para ba akong bigla na lamang nahipnotismo at talagang naibalik sa realidad. Ang ipinagtataka lamang ni Mama ay kung bakit daw ako sigaw ng sigaw. Ang sabi ko, para akong nanaginip. Parang isang bangungot. Muli, iginala ko ang aking paningin sa buong kwarto. Sa panaginip ko kasing iyon, pareho lahat ng setup sa loob ng aking silid. Mula sa suot ko hanggang sa bedsheets at unan, ang lighting ng kwarto at yung madilim na sulok kung saan ko nakita ang aswang.
Akala ko ay magtatapos na ang lahat. Pero taong 2017, sa ikalawang pagkakataon na ako ay magbuntis, muli na naman pong may nangyari sa akin. Sa pagkakataong ito ay nakatira na kami sa aming sariling bahay. 5 taon din kasi ang ginugol para matapos at makumpleto dahil din sa ginawang renovation. Bukod din naman kasi sa laki ng bahay ay may umuupa doon. Bakante na rin po si Red yung ancestral house namin na nasa tapat lamang namin. Sa loob ng maraming taon, ang dami na rin pong paramdam ang naranasan ko sa ancestral house namin. Kaya sobrang naligayahan din ako dahil hindi ako magbubuntis sa lumang bahay na iyon na kung saan naganap ang aking unang karanasan. Sa aking second trimester, nagkaroon ako ng peace of mind dahil nakauwi na ang aking papa na nagtatrabaho mula po sa barko. Sa wakas ay may magtatanggol sa akin sa kung anumang magtatangka na panganib. Samantala ang aking asawa naman ay nasa abroad at uuwi na lamang kapag manganganak na ako sa aming ikalawang baby. Sa panahong ako po'y nagbubuntis, natatandaan ko na may isang matandang lalaki na laging umaali-aligid sa loob ng aming compound. Noong una, namamataan lamang daw po siya sa labas ng aming bakuran. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, makikita mo na nga daw ang matandang lalaking ito na nasa gawinan ng aming gate. Yun bang parang may inaabangan? Andoon nakatambay kahit na nga daw po tanghaling tapat. Nang panahon na makauwi na ang aking ama galing sa barko at siya mismo ang nakasaksi ng pag-aali-aligid ng matandang iyon, ay agad niyang sinita ito at sinabihan na huwag siya roon sa aming bahay. Huwag na siyang tutungtong at tatangka pa na papasok sa loob ng aming bakuran. Iginiit pa nga ng aking ama na, "Kilala kita. Alam ko kung saan ka nakatira." At kahit tinakot-takot pa ng aking ama, hindi ito nakinig at sumunod sa kanya. Lagi-lagi ay nakikita pa rin talaga siyang umaali-aligid sa labas at kapag naaaktuhan siya ni Papa, ay tinutungo na lamang niya ang kanyang ulo sa lupa. May pagkakataon nga nang nakausap at sumagot na daw ito kay Papa at ang tanging sinabi lamang daw nito ay napapadaan lamang daw kasi siya doon. Hinding-hindi ko na rin po malilimutan, Sir Red, yung mismong araw na nakita ko talaga siyang pumasok na sa loob ng aming bakuran. Sobra ang kilabot ko nang makita ko talaga siya at nagtama ang aming mga mata. Nagbanta pa nga si Papa na ipakukulong siya pag nakita muli sa loob ng compound namin. Mga ilang araw din iyon at kapansin-pansin na parang nawala na ang matandang lalaki. Hanggang sa dumating ang isang akala kong normal na gabi. Nasa kwarto na ako noon at nagpapaantok na. Nagising na lamang ako sapagkat dumampi ang malakas at malamig na hangin sa akin at nanggaling iyon sa nakabukas na bintana ng aking silid. Akma na sana akong babangon nang may nakita akong parang anino na dumaan sa harap ng bintana. Nagtaka ako sapagkat napaka-imposible naman na may tao o kung ano pa man na daraan doon sa harap ng bintana sapagkat mataas na sementadong pader na naghahati ng lote namin at ng kapitbahay na lamang ang makikita mo doon.
Ang pagitan lang din ng pader at bintana ko ay parang 4 na metro lamang at hindi naman mapupuntahan o napupuntahan ng kahit na sino kasi nasa likuran na. So hindi ko na lang pinansin at inisip ko na baka pusa lamang ang dumaan sa pader. Pinilit kong matulog pero ayaw talagang maalis ng aking paningin sa may gawing bintana. Hanggang sa bigla na lamang yung aninong nakita ko kaninang padaan-daan ay otomatikong naghugis na parang isang tao. Doon na ako kinain ng hilakbot. Naisin ko man na tumayo sa kinahihigaan ko pero parang katulad ng aking unang karanasan na ayaw makikooperate ng aking katawan. Kumabog lalo ang dibdib ko nang makita kong yung silueta kanina ay bumuo ng parang katawan ng isang lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali noon, Sir Red, dahil pamilyar sa akin yung bulto niya. Sa pagkakataon ding iyon, nakatayo na talaga siya ng literal sa harap ng aking bintana. Takot na takot talaga ako noon. Ewan pero nakabuka ang aking bibig, subalit wala ka talagang madidinig na tinig. Nagdasal na lamang ako sa isipan, pero ganun pa rin, ang anino ay nakatayo pa rin sa harapan. Sa isang kisap mata, nakapasok na ito sa loob ng aking silid. Dahan-dahan siyang yumuko sa gilid ng aking kama habang papalapit ng papalapit. Doon ko na nasilayan ang kanyang muka at ito yung matandang lalaki na padaan-daan noon at pumapasok na sa aming compound. Pilit kong umupo sa kinahihigaan ko. Pilit ko ring sumigaw at magkaroon ng tinig na napakalakas. Tinawag ko ulit ang Panginoon at unti-unti ay nagkakaroon na ako ng boses hanggang sa tuluyan ko nang madinig ang lakas ng aking sigaw. Napalingon ako sa pintuan na nasa ulunan lamang ng aking kama nang marinig kong kinakalabog na ng aking mga magulang ang pinto. Nakalak ang gawa sa hardwood na pintuang iyon na akala mo pa nga'y main door dahil hindi basta-bastang natitinag. Sinisipa-sipa na ng aking ama ito pero hindi pa rin mabuksan. Habang ako naman na nasa kabilang parte ng pinto ay pilit kong inaabot ang lever handle. At nang narinig ko na ang pag-click at pag-unlock ay bumalik na naman yung feeling na para akong galing sa isang hipnotismo. Nakaupo pa rin ako sa kama. Yung katawan ko ay parang nakatwist at yung kamay ko ay nasa lever handle din. Nabitawan ko yun nang itinulak ng aking mga magulang ang pinto. Alalang-alala ang mga boses nila. Lumingon ulit ako sa gilid ng aking kama pero wala na yung figura. Wala na yung aswang. Kwento ko sa kanila ang nangyari. Isinalaysay ko mula sa simula hanggang sa mabuksan na nga nila ang pinto. Ang weird lamang dito, Sir Red, ay yung narirehistro sa isip ko na ito ay isang bangungot lamang. Pero naglalaban ang kaisipang kung masamang panaginip lamang ito. Paano ko nadidinig yung boses ng mga magulang ko sa likod ng pintuan habang kinakalabog at sinisipa nila iyon? Paano ko rin nabuksan yung pinto? Very strange yung feeling na parang split seconds lamang at snap of a finger ika nga ay nagbabago ang lahat. Yung bang nagigising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog? Inisip ko rin na baka defense mechanism lamang iyon ng aking utak kung kaya't parang sinasabi niyang nightmare lamang ito kaya hindi dapat akong matakot ng sobra. Iniisip ko rin na hindi naman kaya'y
Ang mga uri ng aswang na bumulabog sa akin simula sa aking unang karanasan ay may kakayahang mag-manipulate ng memory kung ano ang tunay na nangyayari at pagkatapos palalabasin lamang niyang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Ilang taon din ang nakalipas, Sir Red, at hanggang sa araw na ito, yung ilang mga experiences kong bangungot daw kuno ay unti-unti ko nang tinatabunan sa aking memorya. Yung 2 pagkakataong ito na nagbuntis ako. Maraming salamat, Sir Red, lalo sa pag-feature ng aking kwento. Mahigit 1 year na rin po kaming nakikinig ng Hilakbot kasama ang aking mister. Refreshing para sa aming dalawa ang pagsasalaysay ninyo ng mga kwentong kahihilakbutan sa wikang Tagalog, lalo na't Bisaya kaming dalawa at nasa ibang bansa na naninirahan. Kapag naka-tune in po kami sa inyo sa Hilakbot, lalong-lalo na sa inyong 24/7 streaming, ay para lamang din po kaming nasa Pilipinas. More stories and more power sa Hilakbot team. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Aideen. I am somewhere from Western Pangasinan at itong nangyari po sa akin ay in chronological order. Pagsasama-samahin ko na po ang experiences ng aking mga relatives at maging ng sa akin. Noong 4 years old daw po ako, may pinuntahan kaming birthday party kasama ang biological father ko at ang aking ina. Biological father, yes, since naghiwalay na po ang mga magulang ko at may iba na rin po silang kinakasama, lalong-lalo na ang aking ina. Siyempre wala naman din po akong choice kundi irespeto at tanggapin ang nangyari sa kanila. But anyway, since birthday ang aming pinuntahan, siyempre ay hindi mawawala ang inuman. Nakipag-inuman nga daw po yung biological father ko at yung iba pang mga bisita sa birthday. Nung gabi ding iyon, since hindi po sanay yung mama ko na nakikitulog sa ibang bahay, niyaya na niya yung aking ama na umuwi na kami. Hindi na daw din po kasi ata makalakad ng maayos ito dahil sa kalasingan, kaya naman po si mama at ako na lamang ang umuwi. Dahil medyo liblib yung lugar namin, wala din pong masyadong mga sasakyan na papunta sa aming tirahan. Kaya naman nag-decide agad si mama na dumaan na lamang daw kami sa ilog dahil yun yung alam din niya na shortcut kumbaga patungo sa aming bahay. So nung naglalakad na nga daw po si mama sa ilog habang ako ay karga-karga niya, nakaramdam daw po siya ng hindi maganda nung nasa gitna na kami nito. Bukod pa daw doon, Sir Red, ay parang may naririnig siyang sumusunod sa amin, pero sa tuwing nililingon nga daw po niya, wala siyang nakikita. So pinagpapatuloy na lamang daw ni mama ang paglalakad at paglusong sa ilog, pero habang tumatagal, napapansin ni mama na meron din pong naglalakad sa tuwing maglalakad na rin siya. Yun bang parang tampisaw sapagkat nagke-create ito ng maliliit na alon na pabilog kapag nasa tubig. Yun daw po ang napansin ni mama kaya naman kinabahan na rin daw po siya. Para nga din daw pong niyayakap na siya ng malamig na hangin at dahil doon, nakakaramdam na rin siya ng takot. Nang mahimasmasan na nga din daw po si mama, agad na lamang niyang binilisan ng paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay nang wala ng lingon-lingon. Sa awa naman po ng Diyos ay hindi naman daw po ito sumunod
lalong-lalo na yung kung sino o anuman na entity ang nagparamdam sa kanya sa ilog. Pero naniniwala naman si Mama na maaaring may naghatid lamang daw po sa amin na hindi namin nakikita dahil wala nga daw po kaming kasama na kahit na sino kundi kami lamang. Ito namang susunod na aking kwento ay nangyari pa rin doon sa same na ilog at karanasan naman po ito ng isa kong ninong. Itong ninong kong ito ay mangingisda at sa tuwing gabi nga po sila nangingisda sa parehong ilog na nabanggit ko kanina sa unang kwento. Noong nasa kalagitnaan na daw po siya ng panghuhuli, walang kaabog-abog na malakas na hangin daw ang sa kanya ay umihip. Ang ipinagtataka niya ay parang nasa isang part lamang o kung saan lamang daw po siya nangingisda yung malakas na hangin na yun. Nasa tapat lamang daw po talaga ng galing. Since yung ninong kong iyon ay nakakakita ng mga hindi nakikita ng mga normal na tao, ang ginawa daw po niya ay nagmasid. Hanggang sa tuluyan niyang nakita ang isang figura ng aso. Kumpara nga daw po sa mga normal na alagaing aso, kakaiba daw ito. Ang unang napansin nga daw niya, noong una akala niya ay nakatapak sa lupa ang naturang aso. Pero nang ma-realize daw po niya, nasa tubig lamang din daw ito at parang nakatapak doon. Ang isa pang kakaibang naobserbahan niya ay parang lumalaki daw ito, nakahalintulad ng sa tao. Naglilihab din daw ang mga mata nun at yung tenga nito ay kasing haba ng height na daw ni Ninong. Dahil nga nasabi kong nakakakita si ninong kong iyon, ang ginawa na lamang din niya matapos ang realization, binaliwala na lamang daw niya iyon. Nagpatuloy siya sa pangingisda at nang may nakita nga daw po siyang tumpok ng isda na kung tawagin nga daw dito sa amin ay Taiwan o catfish. Dali-dali niya daw pong tinapon yung lambat, ngunit nang itaas na daw po niya ito, maliliit na tilapia lamang ang kanyang nakuha. Ang naisip po niya ng sandaling iyon, di yata't pinaglaruan daw siya ng kung anumang nilalang na iyon. Sa bandang huli, umuwi daw po siya na walang kahit na anong isdang nahuli. Ito namang pangatlong kwento ay first-hand experience ko noong 2022. Napagdesisyonan po ng parents ko na magtanim sa bukid namin ng mga gulay tulad ng kamote, mais, okra at iba pa bilang dagdag kita. Since na mga sandaling iyon ay pandemic pa. May maliit po kaming bahay sa tabi ng bukid at isang araw po ay doon kami natulog pagkatapos ng pagdidilig ng mga halaman at pagluto ng aming makakain bandang 6:00 ng gabi. So nang matapos ko po ang mga trabahong nabanggit, nag-cellphone muna ako hanggang sa ako po ay nilukob ng antok. Nakatulog na rin po ako kalaunan. Nagising ako bandang 1:30 ng madaling araw dahil mainit. Iisa lamang po kasi yung electric fan na gamit namin at nakatutok lamang kina mama at sa nakababata kong kapatid. So may kubo po yung lolo ko sa tabi ng bahay namin kaya naisipan ko na lamang na mag-transfer doon at doon na matulog sapagkat doon ay mahangin at may kalamigan. Sa labas ay meron pong duyan at doon na ako nag-decide na humiga. Bandang 3:00 ng madaling araw ay naalimpungatan na lamang ako dahil nakaramdam ako na parang may kumalabit sa akin ng mariin.
Pagmulat ko po talaga, Sir Red. As in, hindi na ako binigyan ng pagkakataon na mai-register kung anuman ang itsura niya. Pero as in, pagkabukas ng aking mga mata, agad na nakita ko at binati ako ng isang nilalang na kasing tangkad lamang ng 5 years old kong kapatid at nakatayo ito sa tabi ko. Nakakatakot po yung itsura niya, Sir Red, kasi parang alambre na buhaghag ang kanyang mga buhok at ang mukha niya ay kahalintulad ng mga tiyanak sa mga shake, rattle and roll movies. Ganun na ganun ang ekspresyon ng mukha niya. Sisigawan ko na sana siya pero wala pong lumalabas na boses. Sinubukan ko pa nga pong tumayo sa duyan pero hindi ako makagalaw at para nga po talagang nag-freeze kahit ang pagduyan nito. Sinubukan ko po talaga na maigalaw ang kahit na anumang parte ng katawan ko hanggang sa sobrang takot na ang lumamon sa akin. Halos maihina nga po ako sa aking sariling salawal at doon ko na naisipan ang mga napapanood ko. Doon ay naisip ko na kapag ganoon o nahuli ka na sa ganoong pangyayari at sitwasyon, magdasal ka lamang daw ng Ama namin, ipikit ng mariin ang iyong mga mata at taimtim mong bigkasin ang kada linya ng dasal. Naging effective ito, Sir Red, sapagkat sa muling pagmulat ko ay wala na doon ang elemento. Nakagalaw na rin ako pagkatapos at lumayo ako bigla sa kubo ng aking lolo. Sa katunayan ay nananatiling ang misteryo sa akin ang kung anumang nakita ko nung araw na yun. Makaraan nga po ang hindi ko malilimutang karanasan na ito ay never na po akong sumama at natulog sa bahay namin maging sa kubo ng lolo ko. Pasensya na po kung medyo napahaba at kung sakaling may paikot-ikot sa ibang detalye ng kwento ko. First time ko pa lamang pong mag-send, sa halos 2 years ko na pong nakikinig sa inyo. God bless and more creepy and scary stories to tell, Sir Red. Abangan nyo pa rin po yung iba ko pang personal experiences at sa susunod ko na lamang po muli ikikwento.